Hello, magandang araw po sa atin lahat mga kaibigan, no? Hello po sa inyo lahat. Welcome back. Kung kayo man ho ay nagbabalik, welcome back po sa aking channel. Kung kayo man ho ay bago, like, comment, and subscribe naman po dyan mga kaibigan. Okay! Nakikita nyo po ang aking tagiliran yan. Tagiliran. Pinagtabi po. Kumbaga dito sa caption, sino ang gusto mong pasahuran ng... Ang laki pala ng sahod ng mga hinayupak na senador na to, no? Tapos si Robin, papunta-punta lang sa dahig. Tapos sahod siya. Dapat binawasan ng 90,000 sahod ni Robin, eh. O, tino mo. O. Sino ang gusto mong pasahuran ng 293,191,000, ha? Ano lang po ito, ha? Yung allowance. Parang basic pay pa lang po ito. Wala pa yung mga allowance. Wala pa yung mga kickback. Wala pa yung mga pribilehyo. Mga allowance na yan. Wala pa ho yun, ha? Bukod pa ho yun. Oh. Sino ang gusto mo pasahuran? Eto, babasahin ko, ha. Ano kasi, tangina. Madilim, eh. Maano siya, wait lang, ha. Wait lang. Okay, ito, maliwanag na to. 7 years, eto si Heidi Mendoza to, dati yung COA chief, panahon ni Pinoy. Okay? Dali. One moment. Okay. Heidi Mendoza, 7 years of public service experience, certified public accountant, master in a public administration, master in a national security, former COA commissioner. Okay? Commissioner, undersecretary. Hindi ko alam kung ano. Platform citizen for participating audit. Okay? Ito po yung credential ni Heidi Mendoza. Okay? Hindi ho sikat. Hindi ho namimigay ng pera. Pero ito ho yung ina-applyan nilang trabaho is bilang senador. So, alam naman po natin na puro artista na po yung mga nasa Senate. 'Di ba? Sino pa nga ba sila? Hindi si Robin Padilla, Lito Lapid. Ang trabaho naman po ng senador, although pangit pakinggan, pero magbusisiyo ng budget. Sila yung tigabigay ng budget ng kung saan diyang ayan siya ng gobyerno. Okay? Sila po yung tigibigay. So, ang daming corruption na nangyayari, mga kaibigan. Nakakapat na ho siguro, napapanahon na kailangan po natin ng isang auditor. Auditor po sa Senado. Ito na po yun si Heidi Mendoza. Okay? Pero wait lang, babasahin ko muna yung credential ni kumbaga yung resume ni Willie Rebillame, mga kaibigan. Basahin natin, TV host. Ito si Willie Rebillame, TV host and entertainer. Okay? Wala namang problema dun, No formal public service experience. Idagdag ko na lang din, pero namimigay ito ng milyon sa kanyang programa. Okay? Controversial TV career, plataforma pag nanalo na. Okay? So, ibig sabihin, alam niyo naman po yung mga controversial na statement po ni Willie Rebillame nung siya po ay nagpapiling ng kanyang candidacy. So, ang plataforma daw po niya, pag nanalo na daw po siya. Tama po ba yun? Tama. Ewan ko sa inyo kung tama kayo. Kung talagang
mali, kung talagang mali ang utak ninyo at iboboto pa rin siya, why not? Huwag tayo magreklamo kung ganun. Diba? Ang problema kasi pag bumoto tayo ng mali, bumoto tayo ng namimigay ng pera, nagpapasaya sa inyo, tangina, hindi yung dahilan, hindi yung sapat na dahilan para botohin nyo ng pagka-senador. Tingnan yung mga nadala, nagawa nila. Tingnan nyo, Lito Lapid, sikat, Leon Guerrero, di ba? Ano ho ba nagawa niya para sa inyo? Ano ho ba nagawa niyang batas? Di ho ba? Wala. Oh. Sundan natin si Robin Padilla. Oh. Meron ba? Oh, wala rin. Oh, tama ka. Wala rin, kaibigan. Kaya, anuin mo yung, kumbaga, lawakan mo yung utak mo. Ayusin mo ang buhay mo. Yung isa ka lang bumoto eh. 6 na taong ka na naman ulit boboto ng mga senador. Kaya, pakiusap lang, ayusin mo ang boto mo. Okay? Di dahil hindi sikat, hindi na pwede. Yung resume ho, pwede. Ah, gayahin niyo ho yung mga employer na nag-a-apply. Ah, iba ba nag-a-apply kayo? Oh, gayahin niyo ho yun, mga kaibigan. Kumbaga, tignan nyo din yung credential. Kasi kayo, tinitignan din po nila yung credential ninyo. Ha? Kung talagang fit kayo dun sa work na yon, kung talagang kaya nyo. Diba? Hindi kayo nga, hindi tinatanggap eh. Diba? Kung mali yung inyong resume, kung hindi kayo nakakapat dun sa trabaho, hindi kayo tinatanggap. Diba? Naranasan nyo, diba? Na hindi matanggap sa trabaho. So, kumbaga, gumanti rin kayo. Ha? Ito na ngayon yung time na kayo naman ang employer. Maliwanag po ba yun? Maliwanag. Kumbaga, kayo naman ang employer. Kung pag binasa nyo yung credential, yung resume, pag wala, yung hinahanap ninyo, huwag nyong botohin. Manalo, matalo, huwag niyong botohin. May chance o wala, huwag niyong botohin. Nasa sa inyo na yun. Diba? Kasi, 6 na taon ka na, panigurado na, hanapin mo yan. Pag makita mo yan, nasa Wawawin yan, nasa TV5. Oh. Hindi ka nadadalawin yan, pag nanalo yan. Sinasabi ko sa'yo, ayusin mo ang buhay mo, ayusin mo ang pagboto mo sa May 12, kaibigan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Like, comment, subscribe. Tingnan nyo. O, yan. Yan ang basahin nyo. Walang paninira dito. Walang paninira.